1983. And today is 2025. So, nagsama po kami ng almost 42 years. Very sad po ang nangyari sa kanya dahil biglaan po ang pamatay po niya. So, doon po kami ng 4th grand. And meron akong 6 na ako. So my brother was have a heart attack last year, and nagkaroon siya ng almost many times na raw nang nagkaroon ng heart attack pero hindi niya pinapansin. So last year, nasabi po niya na hirap na po siyang huminga, then pa-check up. So, nakita sa heart niya na half of his heart is hindi na nagpapunction. So, lumaki po yung heart niya at nagkaroon ng ginamot siya as yung nga, nagpa-angioplasty siya. So, 5 stent po yung tinon sa heart niya. So, talaga pong hindi po siya pwedeng mapagod. So, alam niyo naman po siya, farmer siya. After nung nag-retire po siya, nagpa-farm po siya sa dati nilang barrio, barangay, sa Pura. So, makulit po siya. Dahil gusto niya, yung na-start niyang trabaho, gusto niya tapusin. So after nung na-angioplasty siya, in-advisean po siya ng doktor niya na bawal po siyang mapagod. Pero for almost 8 months, naiinip po siya dito sa bahay. So, gusto niya magkaroon ng siyang other activities para hindi siya mainip. So, lately po, kaya po siya na heart attack ulit, nagkaroon po siya ng, nagka-gardening po dito sa bahay. So, yung mga namatay na halaman dyan, nag-transfer niya sa ibang lugar para mabuhay. So, 8 o'clock last March 26, yun, kasama ko naman siya nagka-guardian. So, after na nag-walking po siya dyan, 7 o'clock nag-start po siyang mag-walking. So, almost 1 hour. Then, walking na sabi, bukas na lang tayo mag-garden. Pero, hindi, sandali na lang yan. Namamatay itong mga halaman mo, dapat may transfer ng kanya. So, pinatinggan ko naman siya, pero tinulungan ko naman siya dun sa pag-garden niya, pag-transfer niya ng mga halaman. So, yung nga po, pagod na siya nag-walking, tinuloy po niya yung pag-garden, tinuloy namin. So, binuhat ko yung paso doon sa kabila. Then doon po siya, pinaluwang po niya yung butas yung lalagyan ng halaman. Hindi niya alam, bawal ata yung napagod. So nung medyo niwanag ng konti din, pagka-pang ko sa kanya, pagkalik ko sa place niya, nakaupo na po siya sa motor. Sa motor niya, maganda naman yung pagkaupo niya. Tapos, payayan mo ako, kanya. Mag-isa ko lang. Tinawag ko itong anak ko, ka ng pamaypay. Pero parang hirap po siyang huminga, pawisan, then pay na gano'n. Tapos yung after 5 to 10 minutes, dinikit po niya yung mata niya. Tapos, hindi na po siya tumilat.
napansin ko yung part ng face niya is nag-fail na yung nakukula ang So, yun lang, mga 15 minutes, dinala namin sa after 15 minutes, yung mga kapitbahay namin, pinulong kami, dalhin sa hospital. So, sabi ng doktor, pagkadating namin, check up niya, sorry po kanya kung anak asawa niyo, dead on arrival. So, ano po yung pwedeng gawin mo? Ano po, para ma-revive. Umayag naman po ako pero wala na pong nangyari. So, itong asawa ko, talagang wala po akong masasabi sa kanya. Mula nung nagsama po kami, siyempre sa may asawa, may konting hindi pagkakaintindihan, pero sinusolve po niya na magbati kami gano'n. Wala po akong masasabi sa kanya dahil napakabait po niya. Mabait po siya sa akin, sa mga anak niya, lalo na sa mga apo niya. Apo, umaga, nagpapasalamat siya kay Lord pag-ising namin. Thank you, Lord. Lakas na naman ako. Kanya. Tapos, Mama, I love you. Kanya. Yun lang yung rutinary ko niyang ginagawa. So, itong pagkasakit niya, ang routine po niyang ginagawa tuwing umaga, yung nga, nag-exercise siya dito. Then, pagkatapos siya mag-exercise, maliligo yan. Tapos magbibihis na, magpapabaho na. Then, maghahanap siya ng mga gagawin niya dyan. Yung pagtatape ng bigas, ginagawa pa rin po niya para meron siyang pagkakapalaan. So, hindi ko po siya makakalimutan dahil napakabait niyang asawa, napakabait niyang ama. Responsible po siya talaga sa mga, lalong-lalo na sa mga apo niya. Ako, I love you. Hindi kita makakalimutan. Forever kitang yung bukay? Yung bukay? Kahit na wala ka. Iawar natin. Hindi ko pababayaan itong mga anak natin. Okay, Sila malalaki na sila, may mga pamilya nila. Sila. So, sana masaya ka na, pahinga ka na, nasa piling ka na ng ating Panginoon. Sana, pinag-pray ko rin na pag-pray mo kami dito sa lupa, huwag mo kami pababayaan. Maraming salamat sa inyo mga. Yung deep token of condolences from the Melting Pot Higher Bodies and Anchor Lodge 159. Muli po maraming salamat po sa inyo lahat, mga kuya. Reverend, please all rise.